magaling na doktor. Nagretiro na ang doktor na ito. At naging magaling na janitor. Pangalan Tom. Napagtanto niya na ang maruruming sahig ay nagdulot ng sakit. And so ginagawa niya yung part niya. At bilang bonus, nakuha niya ang pagnanakaw ng isang bangko sa gilid. Ang kanyang pambihirang katalinuhan at mga kasanayan sa paglutas ng problema. Nagpapakita sa amin. Siya ang pinakamatalinong janitor sa mundo. Noong school days niya, nagmungkahi siya ng plano na epektibong nalutas ang Mexican oil spill crisis. Umaakit sa atensyon ng 8 sa mundo. Pinakamalaking kumpanya ng langis. Masigla silang nagpaligsahan para kunin siya. Bago pa man siya makagraduate, nag-aalok sa kanya ng mga posisyon sa ehekutibo ng stock ng kumpanya. Sa taunang sweldo na 400,000 sa amin. $. Sa kabila ng hindi kapani-pani walang mga pagkakataong ipinakita sa kanya. Tom tanggihan ng lahat ng mga alok na ito. Halip, tinanggap niya ang alok na trabaho mula kay Walter Moreland sa Espanya. Kasangkot ang trabahong ito, gamit ang kanyang pambihirang lakas ng utak, upang basagin ang isang vault, na itinuturing na isang kahangahangang engineering, at naglalaman ng item na hinahabol ni Walter. Sa loob ng mahigit 80 taon, walang sino man ang nakapasok sa kakaibang vault na ito. Ipinakilala ni Walter si Tom sa kanyang team. Simula kay Walter, siya ang may-ari ng isang salvage firm ilang buwan na ang nakalipas. Nakarecover siya ng ilang antik mula sa lumubog na barko, sa tubig ng Espanyol. Isa sa mga item sa record na yon, ay isang set ng 3 barya, na nagbigay ng mahalagang mga coordinate ng kayamanan. Sa kasamaang palad, nabigo ang salvage mission, sa Espanyol. Kinumpiska ng mga awtoridad ang lahat ng kanilang natagpuan. Ang mga bagay ay nakalock na ngayon sa loob ng mahimalang vault sa isang Spanish bank. Lorraine, anak na inampon ni Walters, ay responsable para sa pagpapanggap sa koponan. Maaari siyang magkaroon ng anumang pagkakakilanlan. Kailangan ng koponan para sa kanilang mga misyon sa paglusot. Plus pinangasiwaan ng hacker ang mga pangangailangan sa pag-hack ng koponan. Kanang kamay ni James Walter at isang dating sundalo. Nagkaroon ng pinakamahusay na mga kasanayan sa labanan sa koponan. Si Simon ang namamahala sa logistic ng koponan. At pagkuha ng kagamitan. At hanggat may pera, makukuha niya ang anumang kailangan ng team. Unang araw dumating si Tom. Ang koponan ay nakatagpo ng mga paghihirap. Pag-hack sa sistema ng bangko. Kailangan nila ng code para makapasok. Ngunit ito ay hindi magagamit at oras ay ang kakanyahan. Iminungkahi ni Tom ang isang simpleng solusyon. Upang malutas ang issue, maaari silang magpanggap na isang automatikong voicemail. At i-extract ang code na kailangan nila mula sa isa sa mga kliyente ng bangko. Pagre-record. Matapos subukan ng ideya ni Tom, mabilis na nakuha ng koponan ang kinakailangang code. Nakakakuha siya ng mga rap para sa kanyang matalinong pag-iisip. At tumungo sa bago niyang apartment. Sa kanyang ikalawang araw sa koponan, opisyal na nagsimula si Tom. Pag-aaral sa panloob na gawain ng Bangko ng Espanya, na isinasaalang-alang, ang pinakapinatibay na gusali sa mundo. Ang bangko ay nilagyan ng maraming sensor at camera, pati na rin ang mga bantay, na sinanay na tumugon kaagad, sa anumang kaguluhan. Gayunpaman ang pinakamalaking hamon na kinakaharap ng koponan ay ang punong tanggapan ng hukbong Espanyol, na matatagpuan sa tapat ng kalye mula sa bangko. Kapag ang mga alarma sa bangko ay na-trigger, 500 sundalo ang susugod sa harapin ang sitwasyon. Dagdag pa, ang pinuno ng seguridad ng bangko ay ang dating commander-in-chief ng kontra-terorismo na puwersa ng Espanya. Ang koponan ni Tom at Walter ay mahalagang nakaharap sa isang mabigat na puwersa. May kakayahang pangasiwaan ng anumang pag-atake sa bangko. Ang koponan nagtataglay ng halos anumang kaalaman tungkol sa layout ng vault sa loob ng bangko. Dahil dito, kailangan nila ng scan upang makakuha ng karagdagang impormasyon tungkol sa panloob na istruktura nito. Kasalukuyang alam nila na kailangan nila mga susi at fingerprint ng pinuno ng seguridad ng bangko upang makakuha ng access sa vault. Upang makuha ang dalawang bagay at impormasyon, ang koponan ay nagpasimula ng isang operasyon. Nag-post sina Tom at Simon, janitors, upang makakuha ng pagpasok sa bangko, habang si Lorraine ay nagpapanggap na isang ahente ng seguro. Dalubhasa sa mga high-value na painting sa loob ng mga silid kung saan nakaimbak ang mga kwadro na ito. Safe sa likod ng mga painting. Magkaroon ng mga susi na kinakailangan upang ma-access ang vault. Habang papunta sa mga painting, naglalakad si Lorraine kasama ang Chief of Security. At hiniling na hawakan niya ang kanyang kape. Kaya nakipagkamay ang manok sa direktor ng mga bangko. Ito ay nagpapahintulot sa kanya na makuha ang pinuno ng seguridad. Fingerprint na kailangan ng team para ma-access ang vault.
sa silid kung saan matatagpuan ang unang pagpipinta. Plus tinutulungan si Lorraine. At pagharap sa pagsubaybay sa kamera ng mga bangko. Nagre-record sila ng video ni Lorraine na iniskan ng mga painting. At i-play ito pabalik. At 10 beses na mas mabagal kaysa sa normal na bilis. Upang lumikha ng impresyon. Na walang kakaibang nangyayari. Hinahanap ni Lorraine ang safe. Inihahanda ang kanyang kagamitan at nagpatuloy sa pagkopya ng susi. Gayunpaman, dumating ang isang hindi inaasahang bisita at nagpapalubha ng mga bagay. 20 segundo na lang ang natitira. Bago matapos ang kanilang surveillance hack. Dapat na nakaposisyon ng tama ang Lorraine sa video. Sa kasamaang palad ang chairman ng bangko ay nasa kanyang paraan. Nagpa siya si Lorraine na tanungin ang direktor. Para kunan siya ng litrato. Iniskan ang pagpipinta. At humiling na umatras siya kapag kumukuha ng larawan. At ang huling posibleng sandali. Pinipigilan ng Lorraine. Ang direktor mula sa paglitaw sa surveillance video. Tulad ng pagtatapos ng hack. Sinimula ni Ball Lorraine ang kahilingan na hanapin ang pangalawang key. May na-encounter na issue si Tom. Ang kanyang gawain ay i-scan ang istruktura ng vault. Sa pamamagitan ng pagpapanggap bilang isang tagapaglinis. At pagkakaroon ng access sa mas mababang palapag ng bangko. Ang vault ay pinaniniwalaang may sitwasyon. Sa ilalim mismo ng isa sa mga meeting room. Sa antas na iyon, gumapang si Tom sa ilalim ng mesa sa loob ng meeting room. At sinisimulan ng magnetometer upang simulan ang pag-scan. Sa kasamaang palad, isang grupo ng mga individual ang pumasok sa silid. Upang isagawa ang pagpupulong. Bitag si Tom sa ilalim ng mesa. Na parang hindi sapat yon. Nagsisimulang mag-malfunction ang device. At makalis sa 76% pagkumpleto. Pagkatapos ng ilang tinkering, nagawa ni Tom na gumana muli ang device. At sa wakas ay nakumpleto na ang pag-scan. Nang hihinayang, nag-trigger ito ng alarma. At, sa pamumuno ng pinuno ng seguridad ng mga bangko, ang buong bangko ay inilagay sa lockdown. At ipinadala ang mga tropa ng hukbo. Samantala, katatapos lang kopyahin ni Lorraine ang pangalawang susi. Pagdating ng direktor sa retriever, sa kaguluhan, nakalimutan niyang ibalik ang ninakaw na susi. At isara ang safe kung saan ito cap. Nagmamadaling pumunta si Tom sa ikatlong palapag. Naibalik ang susi. Sa huli, ang koponan ang magpapasya niyan. At isinara ang safe. Dapat ihagis ni Lorraine ang susi kay Tom. Tulad ng nakatanggap siya ng babala. Na may guard na papalapit sa pwesto niya. Sino ang magbabalik nito sa safe? Mabilis na nag-iisip ay sinadya niyang pinayagan. Sarili niya para mahuli. Nang dumating ang guard sa kwarto. She asked him kung ano ang ginagawa niya doon. At tinanggal niya ang earphones niya. And acted na parang hindi niya narinig ang alarm. She let him off the hook. Nang matapos ang operasyon, nagsimulang suriin ang panloob na istruktura ng vault. May natuklasan siyang section, na ang pag-scan ay hindi maipakita ng malinaw. And he realized na may laman pala itong tubig. Itinayo ang vault, ang punong guro ng isang timangan. Kung nagbabago ang timbang kapag binuksan ng vault, ito ay magsasara at babahan ng tubig. Naiintindihan na ngayon ng team kung paano gumagana ang mekanismo ng vault. At dapat mapanatili ang isang pare-pareho ang balanse ng timbang. Sinimulan ni Tom na malaman kung paano lutisin ang problemang ito. Nagtatrabaho sa buong orasan. Nakagawa ng makabuluhang pagtuklas sina Simon at James. Habang ginalugad ang lugar sa ilalim ng bangko. Kinumpirma nila, hinala ni Tom, na mayroong napakalaking sukat sa ilalim ng bangko. Ngunit sa kanilang pagkadismaya ang kasalukuyang balanse ay 0. Tapos na, nakakita sila ng malaking problema. Na maaaring mapahamak ang kanilang mga plano. Gawa sa titanium ang mga dingding ng silid sa ilalim ng lupa. Steel reinforced konkreto, na may matibay na panlabas na layer. Na ginawa itong halos hindi maarok. Kahit na may pinakamahirap na drill bit. Ang pag-abot sa pader ay aabutin sila ng 15 araw. Na masyadong maraming oras upang matitira. May limitadong window ang team para sa heist na ito. At ang pagkaantala na ito, ginawa ang buong operasyon na tila imposible. Upang hilahin, kailangang isaalang-alang ng koponan ang pagsuko. Ang buiter ay tumagal ng ilang sandali upang magmuni-muni. At pumunta sa plaza para panoorin ang mga tagahanga ng soccer. Habang pinagmamasdan ang karamihan, napagtanto niya yon noong finals ng World Cup. Lahat ng kamera malapit sa bangko. Haharapin ang mga tagahanga sa plaza. Ito sa loob ay nag-udyok ng pagbabago sa mga plano. Sa halip na pumasok sa bangko, sa pamamagitan ng daanan sa ilalim ng lupa, maaari silang makalusot mula sa bubong. Mabilis na ipinadala ni Walter ang impormasyong ito sa koponan. At nadama ng lahat ang panibagong pakiramdam ng pag-asa. Gayunpaman, ang kanilang tagumpay ay nakasalalay pa rin kay Tom. At ang kanyang kakayahang magpasya para sa mga mekanismo ng vault,
Walang pagod siyang nagtatrabaho. Hanggang sa wakas, plano ng mga device, upang harapin ang mekanismo ng seguridad ng vault. Upang ipakita ang kanyang solusyon siya. Naglalagay ng isang tasa ng tubig sa isang timangan. Inilalantad ang paglipat ng balanse. Sunod niyang tinanggal ang tasa. Nag-spray ng likidong nitrogen sa sukat. At ibinalik ang tasa sa lugar. Sa pagkakataong ito, ang balanse ay hindi gumagalaw dahil ang sukat ay nagyelo. Paliwanag ni Tom. Ang parehong prinsipal. Maaaring ilapat sa napakalaking sukat ng vault. Ang hamon lang ay iyon. Mangangailangan sila ng malaking halaga ng likidong nitrogen. Upang maisakatuparan ang plano. Pinupuri ng koponan ng kanilang operasyon na may matibay na plano. Bilang laro ng soccer sa pagitan ng Espanya at Netherlands. Sinipa. Mayroon silang tide window na 100 lamang. 5 minuto upang makumpleto ang buong operasyon. Upang simulan ng zipline sa rooftop ng mga bangko. Gupitin ang isang salamin na bintana at pumasok sa bokana. Pagkatapos ay gumawa sila ng kanilang paraan. Sa pamamagitan ng 100 metro ng pipang. Hanggang sa makarating sila sa entrance ng kwarto. Naglalaman ng vault. Dito kailangan nilang tumawid gamit ang isang portable na hagdan. Sa wakas, nakarating sila sa harap ng vault. At nagsimulang magkaroon ng hack and work si Klaus. Upang paganahin ang koponan na makakuha ng entry. Kasama ang 2 susi at fingerprint. Nakuha nila kanina. Natagpuan nila ang kanilang mga sarili na nakaharap sa kahangahangang vault. Simon ang pumalit sa susunod na hakbang. Pag-spray ng likidong nitrogen sa sukat. Upang simulan ang proseso ng pagyeyelo. Habang inalis niya ang laman ng mga tangke. Nagsimula ang reaksyon. At nagsimulang mag-freeze ang sahig ng mga vault. Ang koponan. Pagkatapos ay pumasok sa mga vault. At hanapin ang item na naglalaman ng mga barya na nakita nila. Samantala, natuklasan ng bank patrol team. Ang bukas na bintana ng bubong. At mabilis na tumungo sa vault. Natagpuan ni Lorraine ang mga barya. Ngunit ang sumunod na nangyari ay hindi inaasahan. Pinlano ni James na ipagkanulo ang koponan sa simula pa lang. Bilang isang undercover agent. At ngayon ay naglalayong nakawin ng mga barya mula sa kanila. Naiwan ng ulan na walang choice. Ngunit nag-aatubili na ibigay ang mga ninakaw na barya kay James. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanilang pagtakas. Habang ang epekto ng pagyeyelo ng likidong nitrogen ay nawala. Nagiging sanhi ng pag-activate ng mga mekanismo ng seguridad ng vault. Silang tatlo, Tom, Lorraine at James. Natagpuan ang kanilang mga sarili na nakulong sa loob ng vault. Habang nagsimulang bumaha ang tubig sa lugar. Bilang dating sundalo, nagamit ni James ang kanyang husay sa paglangoy. Para makatakas sa bitag. At tumakas kasama ang mga ninakaw na barya bilang ang tumatawag ang hepe ng seguridad sa isang emergency. Ang kanyang mga tauhan ay nakatali at nagsimulang sumugod patungo sa vault. Nasa malubhang panganib ang buhay ni Tom at Lorraine. Habang sila ay nasa bingit ng pagkalunod. Sa loob ng baha na vault. Na walang ibang pagpipilian. Nakaisip ng plano si Tom. Para linlangin ang vault system. Sa pagsisimula ng proseso ng draining. Inutusan niya si Simon na dagdagan pa ang timangan. Para ipakita kung puno ang vault. Mabilis na kumilos si Simon. At inilagay ang lahat ng mga tangke ng nitrogen sa sukat. Ngunit hindi pa rin ito sapat. Nang malapit na siyang sumuko. Napansin niya ang kanyang radyo. At nagpa siya na idagdag ito sa sukat. Nakakagulat. Ang maliit na radyo ay sapat na upang baguhin ang balanse. Dahilan para tumigil ang pagbuhos ng tubig. At simulan ang proseso ng draining. Habang ang mga tauhan ng hukbo ay sumugod patungo sa vault. Handa silang hulihin ang mga magnanakaw. Gayunpaman, sa pagbukas ng vault, nagulat sila nang walang tao sa loob. Nakatakas sina Tom at Lorraine. Gamit ang mga tubo ng paagusan. Paggawa ng kanilang paraan sa itaas na antas ng bangko, na mainit ang puwersa ng seguridad sa kanilang mga takong. Nauubusan na sila ng oras. Sa isang sandali ng mabilis na pag-iisip, naalala ni Lorraine ang isang kwartong binisita niya kanina. Para sa pag-scan ng mga kwadro na gawa. Naalala niya ang direktor ng bangko. Karaniwang iniiwan na bukas ang bintana sa silid na iyon. Walang pag-aalinlangan. Sumugod sina Tom at Lorraine sa kwartong iyon. At gumawa ng kanilang paraan palabas. Ang bangko sa pamamagitan ng bukas na bintana. Sumama sila sa mga tao sa plaza. Tinatanggal ang kanilang mga jacket. At nakikisama sa iba pang mga tao. Hinahabol sila ng mga sundalo. Ay nagiging mapanganib na malapit. Pakiramdam na talo ay naghanda sila ng pagsuko. Ngunit Fade makialam. Nanalo ang Espanya sa larong soccer. At naghiyawan ng mga tao sa pagdiriwang. Ang ingay at kaguluhan. Naging imposible para sa mga sundalo na makasabay. Ang paghabol. At nakalusot sina Tom at Lorraine. At napansin. Makalipas ang ilang araw. Ibinalik ni James ang mga ninakaw na barya sa kanyang amo. Gayunpaman, kapag na-decode nila ang mga coordinate, napagtanto nila na ito ay humahantong sa Eiffel Tower. Na hindi ang tamang lokasyon. Sa wakas na intindihan na nila.
na natalo sila ng team ni Walter. Samantala, inilipat ni Lorraine ang mga barya sa vault, na nagiging sanhi ng pagnanakaw ni James ng mga mali. Si Tom at ang kanyang team ay nasa isang resort sa France. At natitisod sa tunay na mga coordinate ng kayamanan. Sila ay, pagkatapos, natutunan nila yan. Nakatago na ngayon ang kayamanan sa loob ng bangko ng England.